Yes, hello. Good evening po sa ating lahat. Narito po sila para sa ating ika-89th day na ating share ng devotion video. And I do hope and pray that everyone is safe, and special prayer request lang po sa ating sister in Christ na ang aking sisi kumare na sisi Aurora, ayan, or si Ate Au kung tawagin, for healing para sa kanya because she was confined to the hospital here in Hong Kong. So, praying na by the stripes and wounds of our Lord Jesus Christ, you are healed, sis Ate Au. Ayan, Ate Au kasi ang tawag ko dyan. So, ngayon po ay dadako na tayo sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. And kung may sinman po sa atin na may mga prayer request, yan, pwede po kayong mag-private message o kaya mag-comment kayo sa ating mga video nang sa gayon ay ma-include din natin kayo sa ating panalangin if you have special petition, special prayer sa ating Panginoon na nais natin na maibahagi sa iba upang makatulong na maipanalangin din nang sa gayon ay ito ay mas maging epektibo. At sabi nga, if 2 or 3 is gathered in His name, He is in the midst of us. So, bago po tayo dumako sa ating pagbubuli-buli ng salita ng Diyos, huwag natin kakalimutan ang ating opening prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa bawat araw at hininga at buhay, Panginoon, na kami ay naririto pa, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon, na nakahanda, Panginoon, na maglingkod sa inyo, Panginoon, at gawin ang inyong Great Commission, Panginoon, na go and make disciple of all nation, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa paggabay niyo sa amin, sa kalakasan, Panginoon, na ang aming mga dapat gawin, Panginoon, ito ay aming mapagtatagumpayan, Panginoon. And I pray, Lord God, na ang paglukob ng inyong banal na Espiritu ay laging sumaamin, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ang aming magagawa lamang ay para sa inyong kalwalhatian at kapurihan, Panginoon. Salamat po sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, na nagdulot sa amin ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, kami ay mamuhay na malaya, Panginoon. Kami ay mamuhay na isang mga tao, Panginoon, na iniaalay din ang aming buhay para sa inyo, at sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, ay kinikilala namin kayo, Panginoon, at mas pinapalalim pa ang aming pananalig at pananampalataya sa inyo, Panginoon. Anumang deepest prayer na aming mga puso, Panginoon, alam namin, Panginoon, na nababatid ninyo, Panginoon, at kayo po ang magpapatupad o magpapangyari nito sa aming buhay, Panginoon. Kayong laging mataas sa aming buhay, Panginoon, at maging tungtungan lamang po kami ng iyong kalwalhatian, Panginoon, at manatiling nasa mababa, Panginoon, at humble, Panginoon, upang hindi kami magyabang dahil wala talaga kaming dapat na ipagyabang sa inyo, dahil ang lahat ng mayroon kami sa mundong ito, Panginoon, at sa buhay namin ay utang namin sa inyo, at marapat lamang na kayo ay aming pasalamatan, at gayon din ay tulungan ang aming kapwa sa abot ng aming makakaya. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan yung bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 19:11. Ito po yung sinasabi, ang talinhaga ng salaping ginto. Habang ang mga tao ay nakikinig, nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita at isinalaysay niya sa kanila ang isang talinhaga. Si Jesus ay malapit na noon sa Jerusalem at inakala ng mga tao na darating na agad ang kaharian ng Diyos. Message: may talinhaga na sasabihin muli si Jesus dito tungkol sa salaping ginto, dahil ang mga tao daw ay nakikinig sa kanya at malapit na siya noon sa Jerusalem, dahil ang akala daw ng mga tao ay darating na agad ang kaharian ng Diyos. Application: dahil on the way na ang Panginoong Hesus sa pagtupad sa misyon na pinagagawa sa kanya ng Diyos Ama, ay lagi siyang nagtuturo. At ang mga talinhaga ay paborito niya para malaman kung sino ang di lang basta nakikinig kundi inuunawa ang mensahe nito. Ang salaping ginto ay isa sa may pinakamataas na halaga, dahil ang mga tao ay nais makalaya sa pahirap ng mga Romano. Hinihintay nila ang magiting na hari, gaya ni David, na lalaban sa mga mapanakop at mapang-aping mga Romano.
Ang di nila alam, ang kasama na nila, ang hari na iyon na si Jesus, nakausap at nagtuturo sa kanila. At kapag tinanggap at nanalig ang mga naroon ay maliligtas at mararamdamang dumating na sa kanila ang kaharian ng Diyos. So, purihin na pagkabasa ng salita ng Diyos. So, ayan, gagawa na naman ang ating Panginoong Yesus dito ng isang talinhaga na kung saan ay dito ang kanyang ginawang halimbawa sa talinhaga ay ang salaping ginto. So, nung mga panahon nila, wala pang mga papel. Di kagaya na itong panahon natin, ng mga pera natin ay gawa sa papel, di ba? Pero sa kanila noon ay puro mga salapi na mga coins. Ayan, coins na gold, coins na silver, di ba? Or tanso. So, yung tatlong klase lang na yun. So, pinakamataas or higher level ng mineral sa larangan ng salapi ay ang ginto, 'di ba? Yan yung pinakamataas na value. So, sa titignan nating example dito, 'di ba? Ang gintong salapi na ito ay maaaring maitulad sa ating Panginoong Yesus dahil sa ating lahat walang ibang pinakamahalagang buhay kundi sa ating Panginoong Yesus. Dahil tayo, kung iisipin, dahil tayo nga ay makasalanan, 'di ba? Kumbaga tayo ay walang halaga. Walang halaga kung pagdating sa pera tayo ay mga 5, mga G's, 'di ba? Kung sa panahon natin sa Pilipinas or sa ating example sa Pilipinas, yung kumbaga ikaw ay perang hindi masyadong pinapansin, hindi super ganun kalaga, hindi kagaya ng ginto na sobrang halaga. Pero ang ating Panginoong Yesus, ang ginawa niya sa pagkakapako niya sa krus ay hinubad niya ang pagiging ginto niya. Kundi naging parang kagaya din siya nung mga G's or 5 na mababang klase ng pagka-pera, pero in form of kinuha niya ang kasalanan nating lahat. Yung kumbaga dahil wala nga siyang bahid dungis ng kasalanan, ay inako niya yung parang kumbaga nagpakababa siya na mula sa langit, kailangan niya magpakababa at mag-anyong tao nang sa gayon ay maunawaan niya kung ano yung nararamdaman at nararanasan ng tao. Kaya nga 'di ba sa resurrection at sa pag-akyat muli ng ating Panginoong Yesus sa kaharian ng ating Diyos Ama ay kung ano yung katawan niya, pero syempre glorified body na, pero nasa kanya pa rin pagkatao na kasama niyang umakyat sa langit ang kanyang naging physical na katawan, 'di ba? Na siguro yung mga sinaunang sila mga alagad niya ay alam pa o tanda pa itsura ng ating Panginoong Hesus, 'di ba? Para representante nating mga tao na alam niya at nakita niya at naranasan niya kung ano yung mga paghihirap na napagdaanan ng mga tao, 'di ba? Dahil syempre kung espiritu lang siya, nasa kaharian lang siya na ating Panginoong Diyos at nakatingin sa ating mga tao, hindi niya mauunawaan kung ano yung mga nararanasan natin, 'di ba? Pero mula sa kalangitan, bumaba siya dito sa mundo para maintindihan niya kung ano ang nararanasan ng mga tao. At sabi niya nga, 'di ba, He has overcome the world. At kung ano man na ang mga pagsubok na naranasan nating mga tao, ay alam ng ating Panginoong Hesus yan. Kumbaga, napagdaanan niya. Yun nga lang, sabi nga niya, ay mas higit pa yung mga magagawa natin. Siyempre, may iba sa atin, mga nagkaasawa, di ba? Nagkaanak. Ang ating Panginoong Yesus naman, hindi niya naranasan na magkaroon ng asawa at anak in physical form, 'di ba? Dahil syempre siya nga ay bugtong na anak ng ating Panginoong Diyos at ang kailangan lamang niya magawa ay yung misyon na tubusin ang lahat ng tao sa kasalanan at pagkatapos noon ay siya babalik na muli sa kaharian ng ating Diyos at doon ipinaghahanda niya tayo na mga tumanggap at kumilala sa kanya ng ating mga silid, 'di ba? Meron tayong mga kwarto or bahay sa kaharian ng ating Diyos. So, sa kung ano ang ginagawa natin dito sa mundo, yun doon madedetermina kung ang ating bang bahay o silid doon sa kaharian ng ating Panginoong Diyos
ay maganda o hindi, 'di ba? Na kung saan kung mas marami kang nagawa na para sa ikapupuri ng ating Panginoong Diyos ay sigurado na maganda ang iyong magiging bayad dun. Kaya nga sabi nga, don't store up, huwag kang mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, ngunit mas mag-ipon ka ng kayamanan sa langit o sa kaharian ng ating Diyos. So, ang tanong sa bawat isa sa atin, marami na ba tayong naiipon sa kaharian ng ating Panginoong Diyos or wala pa? O, di ba? So, ngayon pala, mag-isip-isip na tayo mga kapatid kung ano yung ating desisyon na nais mangyari sa ating buhay. Kung gusto ba natin na mahirap tayo sa panghabang buhay o gusto nating mayaman at prosperous tayo sa ating buhay. Hindi lang naman sa kaharian ng Diyos, pero kung tayo ay pinagpala ng ating Panginoon Diyos at pinagtiwalaan sa mga kayamanan dito sa mundo, ay pagyamanin natin ito. Pero wag natin kakalimutan na pasalamatan ang Diyos at ibigay para sa Diyos ang nararapat para sa Kanya. At kapag may sobra pa, ay itulong ito sa iyong kapwa at kumbaga ay pagbungahin mo pa, 'di ba? Kumbaga nagbunga na sa iyo, sa buhay mo at sa pamilya mo. Gayon din ay ibahagi mo ito sa iba nang sa gayon ito ay parang kagaya ng buto na maipunla din sa puso at isip at buhay ng bawat tao na makakasalamuha mo, 'di ba? Dahil sabi nga, malakas ang impluwensya natin sa bawat tao, 'di ba? Sa isang araw lamang ay lalo na kung ikaw ay taong nakakalabas-labas, 'di ba? Napakarami daw sa buong buhay daw natin, kaya nating makaimpluwensya ng 100,000 tao sa isang buong taon, o 'di ba? So imagine mo yun, hindi mo napapansin na sa loob pala ng 1 year meron akong 100,000 na tao na nakasalamuha, 'di ba? Or maaring na-impluwensyahan mo rin sila, nawa naman ay para sa ikabubuti at para sa ikalulugod ng kaharian ng ating Panginoong Diyos, 'di ba? So we are called to serve God and to serve others or our fellow men, and kung ano yung mga natutunan o binahagi sa atin na mga salita ng Diyos na nagrema sa atin at talagang tumatak sa ating puso, isip at sa ating buhay, ay ibahagi din natin ito sa ating kapwa nang sa gayon ay hindi lamang tayo ang maligtas at magkamit ng buhay na walang hanggan, kundi pati ang kapwa natin na wala pang matibay na relasyon at ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Dahil tandaan mo, isa yan sa nagiging dahilan palalo para ikaw ay makapag-ipon ng mas maraming kayamanan sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. And dito, 'di ba, isa sa ina-explain ko na kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus at ang ating Panginoong Diyos sa ating puso, buhay at isip, ay nasa sayo na ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. May iba kasi sa atin na iniisip na, ay sobrang sama ako, paano ako paghaharian ng ating Panginoong Diyos, baka tawag dito, baka i-reject ako ng ating Panginoong Diyos kasi sobrang sama ko talaga, wala talagang kung mga tao wala nang tumatanggap sa akin. Pero tandaan mo kapatid, kahit gaano pa tayo kasama, kahit gaano pa tayo naging makasalanan in the past, ang ating Panginoong Diyos ay lagi tayong tinatawag at gumagawa ng paraan para ikaw ay magbalik loob, magbalik sa Kanya at pakinggan ang Kanyang panawagan at pagtawag sa iyo na ikaw ay makapag-ugnayan sa iyong kapwa, tumulong sa iyong kapwa, huwag kang mahiya, and kung ano yung testimony ng buhay mo, kung paano mo nakita o naranasan ang kabutihan ng Diyos, ay ibahagi mo ito sa iyong kapwa. Dahil malamang ay makakakuha sila ng tulong na pampalakas ng kanilang kalooban kung sakali mang sila ay may pinagdadaanan sa buhay. So, let us be the salt and light of this world and make Jesus and the Lord shine in us so that others will be influenced and in a positive way and in a spiritual way ng pagkilala at pagtanggap sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yesus sa kanilang buhay. And masasabi mo na that is the kingdom of God.
na kung saan ay ibinahagi mo sa iba ang kingdom o kaharian ng Diyos nang nasa sa iyo para magkaroon din ng kingdom ng ating Panginoong Diyos ang ating kapwa. So, na po ay may natutunan tayo sa ating devotion ngayon at bukas po ulit ang ating devotion and I do hope and pray na bawat isa po ay nare-realize sa sarili nila na hindi dapat mag-aksaya ng oras, dapat bawat araw ay naglalaan talaga tayo ng oras para magbulay-bulay ng salita ng Diyos, manalangin at pakinggan ang soft small voice ng ating Panginoong Diyos na nagsasabi sa iyo, anak, halika na, maglingkod ka sa akin. Anak, halika na, mahalin mo ako at tanggapin at papasukin sa iyong buhay nang sa gayon anak ay makamit mo ang buhay na walang hanggan at wala ka nang aasamin pa sa buhay na ito o sa mundong ito, kundi ang mapalapit lamang sa akin at mapamahal sa akin. Dahil mahal tayo ng Diyos mula sa pasimula pa lang, dahil ibinigay na niya ang lahat sa atin. Kung ang kanyang bugtong na anak ay hindi niya ipinagkait na ibigay sa atin, ano pa ba ang bagay na hinangad natin na hindi kayang maibigay ng ating Panginoong Diyos? Di ba at wala? Dahil halos lahat na ay ipinagkaloob sa atin, kaya dapat na pasalamatan natin siya at paglingkuran ng lahat ng kung ano ang mayroon tayo at ipinagkaloob niya. So, let us all gather into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami Panginoon. Salamat Panginoon dahil kayo ang ginto ng aming buhay Panginoon. Kumbaga ang iyong anak na si Jesus Panginoon ay napaka mamahalin Panginoon. Subalit, tiniis niya, Panginoon, na magpakababa, Panginoon, upang maunawaan at maintindihan kaming mga tao, Panginoon, sa kung ano man ang pinagdadaanan namin, ano man ang nararanasan namin, ano man ang nakakapagpahina sa amin, Panginoon. At siya ang nagsilbing lakas namin, Panginoon, upang mapagtagumpayan ang kasalanan sa krus na nagpapahirap at umaalipin sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nakagaya sa example na ito, Panginoon, ang mga tao ay naghahanap, Panginoon, ng hari, nakagaya ni David na makapagliligtas sa kanila, Panginoon. Ngunit, hindi nila alam, Panginoon, nakasama na nila, dumating na at pinapakinggan na nila ang Panginoong Yesus na siyang hari na mula sa inyo, Panginoon, at pinadala dito, Panginoon, na willing na sa kanyang pagiging hari ay ialay niya ang kanyang buhay para sa katubusan ng kasalanan naming lahat, Panginoon, na hindi karapat-dapat, na kumbaga ay walang halaga, Panginoon, pero sa inyo, Panginoon, ipinaramdam nyo, Panginoon, na napakahalaga namin sa inyo, Panginoon, na kami ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto, Panginoon, at nais ninyo, Panginoon, na magbalik loob ang mga hindi pa tumatanggap o kumikilala sa inyo, Panginoon, o sa mga kumilala na, Panginoon, na tumanggap, Panginoon. Subalit dala ng mga pagsubok, problema o pinagdadaanan sa buhay, Panginoon, ay pinanghinaan sila ng loob, Panginoon. Renew their spirit, Lord God. Renew the fire, Panginoon, na paglingkuran kanila, Panginoon, at ibahagi, Panginoon, ang inyong mga salita at maging kaligayahan nila, Panginoon, na makatulong sa kapwa, lalo na sa pamamaraang espiritual, Panginoon. Patuloy niyo pong gamitin ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, sapagkat sa iyo kung ano ang anong meron man kami ngayon, Panginoon. At pinasasalamatan at pinupuri ka po namin, Panginoon, because you created us wonderfully and fearfully made, Panginoon. Kaya alam po namin, Panginoon, na ang lahat ng aming mga dalangin, Panginoon, pag-iingat sa amin at sa aming mga pamilya, Panginoon, na hindi man namin kasama, Panginoon, o sa mga kasama man ng kanilang pamilya, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang mga financial answered prayer, Panginoon, spiritual answered prayer, Panginoon, na pampalakas ng aming espiritu, Panginoon, emotional, Panginoon, at ang pakikipag-social na pakikisalamuha sa kapwa, Panginoon. Alam po, igagawad niyo sa aming, Panginoon, ang karunungan at wisdom, Panginoon, na nagmumula sa inyo upang maunawaan ang inyong bawat salita, Panginoon, at kung ano ang mensahe na nakapaloob dito, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, sa aming kalusugan, Panginoon, na patuloy nyo kaming iingatan, Panginoon, upang maging malakas lagi, Panginoon, malayo sa anumang sakit o gawa ng kaaway na kapahamakan, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay hinahawakan nyo kami ng maayos. Iniingatan na kagaya ng isang pastol, Panginoon, sa inyong
pastulan, Panginoon. Kaya kami well secured, Panginoon, that we are justified, Panginoon. We are loved, Panginoon. We are forgiven. We are overcomer and victorious, Panginoon. Dahil sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus. Salamat po, Panginoon. Kayo ang mapapurihan sa buhay namin, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa bawat hininga na ibinibigay nyo. Alam po namin na bibigyan nyo pa kami ng mahabang buhay, Panginoon. Nang sa gayon ay maging kagamit-gamit ang aming buhay na ito, Panginoon, para sa paglilingkod, pagpupuri at pagdakila sa inyong pangalan, Panginoon. Kaya, karapat dapat lang napapurihan at itaas ka, Panginoon, at muli, ibinabalik namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.